Magandang hapon po, Mang Pepe. Sino ho sila? Ako po si Pablo Mercado, taga Calamba po. Magkamag-anak nga po tayo eh. Wala akong kilalang Pablo Mercado sa Calamba. Mang Pepe, matagal na ho kayong nawala sa Calamba, kaya hindi niyo ako masyadong makikilala. At hindi din ako nakapermi sa Calamba dahil palagi akong umaalis. Kung hindi niyo tatanungin, kaisa po ako ninyo sa iyong layunin para sa bayan. At handa akong magsilbi para sa inyo. Ano ba ang nais mong iparating? Nais ko lang naman malaman kung ano ang gustong iparating para sa ating bayan. Handa akong ipuslit ang mga ito. Wala na akong panahon para sa mga ganyan. Manong Pepe naman, hindi ako makapaniwala sa isang katulad ninyo ay walang binabalak na kabutihan para sa ating bayan. Kakaalis na ho kayo. Wala na akong panahon para sa mga ganyan. Mang Pepe, maraming salamat po. Walang anuman. Baka may gusto kang ipasabi o ipadala. Iba't sabi ko sa iyo, Senyor Mercado, huwag na lang. Sino ka? Anong pangalan mo? Lorenzo po. Sino nagpadala sa'yo dito? Ang mga praile, binayaran ako para ipapatay ka. Nabayayatan ka kayo. Handa na ba kayo? Opo, maestro. Verde! Take! Huwag kayong panghihinaan ng loob. Balang araw matututunan nyo rin ng lahat. Kasama sa ating leksyon ng pag-aaral ng Arnis, Eskrima, Boxing, higit sa lahat, Atsu. Josephine, you come back. I didn't think you ever come back. How's Mr. Popper? I found a companion for him. By now, he should be back in Hong Kong. Ano ang mapaglilingkod ko sa inyo? Gusto ko namin sana magpapasal Padre. Hindi ako nakapasal ng isang yan. Walang problema sa babaeng gusto mong pakasalan. Alam namin isa siyang Katolika. Ikaw ang problema. Balik loob ka muna sa Iglesia Katolika. Do you, Josephine Prato, accept me as your husband? I do. And do you, Jose Rizal, take me as your wife, in sickness, in health, for poor, for richer. God is our witness. With earth, sky, and sea is our witness, our love. We hereby declare themselves Husband and wife. Narciso, naalala mo ba si Manuela Orlana? Yung kasama ni Josephine nung una siya pumarito sa Lapitay. Oo. Bakit? Alam mo kung kalagkuyo pala siya ng kaya sa Maynila. Saan mo naman nasagap yan? May tenga ang lupa. May pakpak ang balita. Ngunit hindi ko lubos maintindihan. Bakit kaibigan ni Joseph? Josephine na naman ang nakita ninyo. Bakit? Hindi mo naman matatanggi, hindi ba? Pinabayaan mo siyang mamalengke sa kabayanan gayong alam mong kapansin-pansin ng kanyang kilos. Kumilang. Hindi mo man lang ba naisip ang sasabihin ng ibang tao? Para sa mga tao, ay importante maayos ang aming pagsasama. At para sa akin, sapat na yun. Ay paano naman kaming mga kapatid mo? Kahit kami at ang aking mga anak ay naging usap-usapan dito sa buong dapitan dahil sa skandalosong pagsasama ninyo.
Skandaloso! Skandaloso para sa marami dahil maganda ang pagsasama. Skandaloso para sa iba dahil maayos ang pamumuhay. Kumpara sa ibang kasal na palagi namang nag-aaway. Hindi ba't yan ang gusto mo, Pepe? Isang taong makikipag-away sa'yo. Hindi ka pa nagtataka kung bakit ang higpit-higpit ang mga otoridad sa'yo at sa mga bisita mo. Ni maski pati kamit dugot laman mo ay nahihirapang humingi ng permiso para lang pumarito. Ano? Ano naman ba ang pinagsasasabi mo? Hindi ka ba nagtataka o nagsususpect sa mandak? Si Manuela Orlana na kaibigan ni Josephine, hindi lamang siya kalaguin ng private. Isa siyang pastriya na pinagdala ng mga private sa Dapitan upang mag-iskiya sa'yo. Tama ka. Alam mo ba, Rizal, nang nasa Manila si Josephine, madalas siyang lumabas tuwing hapon kasama si Manuela Orlana. At alam mo ba kung saan siya nagpupunta? Sa mga palasyo ng mga obispo. At nakikita silang nag-uusap ng mga private. Joe, you're hurting me. Tell me the truth! Who are you really? What are you doing here? Joe, listen to me. You are a spy. You are here to deceive me and to betray me. Joe, listen to me. Let me explain. Don't you see? I did this all for you. I went to the Archbishop Palace. That's why I spoke with the friars. I pleaded with them. I asked them for pardoning. You liar! Joe, no! Don't leave me, Joe! Joe, don't leave me! Joe! Pepe! Pepe! Si Josephine! Ang bata! Binigay ko sa iyo ang pangalan ng aking ama, Francisco. Paalam, anak. Patungo ka na sa lugar na walang mapangapi. Don Fernando Blumentritt, mahal kong kaibigan. May hanging amihan na dumaraan dito. At sinasabing ito'y tanda na malapit na akong lumaya. Pero duda ako. Sa tinagal-tagal ng aking destiyero, nawalan na ako ng pag-asa. Makikita ko pa ang aking kalayaan.
Senyor Marta, ginawa ko kita para sa iyo. Pero hindi na muling may babalik niyo sa inyo. Pinalulungkot ko. Umiyahe ka pa naman ng malayo. Maraming salamat, Doktor. Ikinararangal ko ang nagsabi sa akin ay ang mabunyi si Dito si Rizal. Pahinga muna po kayo. Maaari ka bang makausap pagkatapos ng hapunan? Ito kong panganay, ibalin kanila. Kilala kita, Don Felix. Ang kaibigan natin na linilato rito upang hindi magkasita ang mga karidad. Ang talagang mission namin ay ingat ang mga pagkalinata. Hindi, mga matalat ng manig. Salinaga ka magsalita. Nakikita mo ang nangyayari sa ating bayan. Sana namin hingi. Why? Hindi akong makinig. Naalala mo ba, may patapon ka? 4 na taon na ang nakalilipas. Hirap makalimutan. Ang araw na lumabas ang balita, may 4 na taon na ang nakakaraan. Ang araw na iyon dinatag ang isang lihim sa samahan. Ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng anak ng bayan. Tinatag sa layuning may paglaban ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng armadong revolusyon. Kami ang mga bunga ng iyong mga libro at ikaw ang kinikilala naming inspirasyon. Hindi ko hinangad yan. Dr. Rizal, pinapunta ako dito na Ginoong Bonifacio para sabihin sa iyo na handa nang sumiklab ang ibagsikan sa anumang oras. Itigil ninyo ang pinaggagawa ninyong kalokohan. Hindi pa handa ang Pilipinas sa revolusyon. Hindi pa hinog ang sitwasyon. Saan kayo kukuha ng armas? Sa mga kaaway. Sa loob na 4 na taon. Gaano karaming armas ang naipon ninyo? Ganitong paraan. Naamin ko, hindi sapat. Sabihin mo sa iyong supremo, ay tigil ang mga kalukuhang ito. Paano mo mapipigil ang pagsabog ng bulkan? Hindi na makatiis ang taong bayan sa buhay alipin. Handa na silang lumaban. Sa ayaw man at gusto natin, ermas man o wala, sisiklab ang himagsikan. Dinadala ninyo ang taong bayan sa bangin, sa tiyak na kamatayan. Kung ayaw mo silang mahulog sa bangin, bakit hindi mo kami bigyan ng lambat? Ang payo mo, Dr. Rizal. Usapin nyo ang mayayaman dahil kaya nila bumili ng armas. Kausapin nyo rin na may pinag-aralan dahil sila ang may kalaman sa sinsya militar. Matutulungan din kayo bumuo at mag-ensayo ng disiplinadong hukbo. Yun lang ang may papayo ko sa iyo. Ano ka? Nanahimik na ako dito.
Don Pepe, Don Pepe, Don Pepe. Ganito lang sulat mula sa Senador Espanya. Pumayag na ang Espanya na manungkulang kagilang isang doktor sa Cuba. Ito na, amigo, ang kinakahintay mo. Alam mo bang matagal ko na itong hinihintay? Kung ngayon, nakuha mo na ang iyong gusto. Alam mo bang buo ng loob ko manirahan dito sa Dapita? Ngayon ito, Akala ko ba naman matutuwa ka? kung dumating lang ito noon. Oo, pero para akong hinaina ng paborito kong pagkain. Ngunit busog na ako. Don Pepe, pwede ka pa namang matrak. Ano naman ang sabihin sa akin ng gobyerno? Humingi na ako ng pabor. Pagkatapos sa ayawan ko, paninindigan ko to, Don Nectar. Naghahanda na ako sa isang buwan na pagbabalik sa vapor. Maghihintay na ako sa daungan. Pepe, salamat sa Diyos tapos na ang iyong diskero. Natutuwa ang nanay dito. Pero bakit maghihintay ka pa ng isang buwan? Pero bakit kailangan pahintayin ang susunod na barko? Marami pa akong asikasuhin. Pag mga pautang pa akong sisingilin. Maghahanap pa ako ng bibili ng lupang ito. Baka kung ano pang isipin ng mga otoridades kung maglagi ka pa dito ng isang buwan. Baka magbagong isip nila. Pepe, bukas ay may aalis na vapor. Huwag ka nang maghintay ng isang buwan. Kailangang pag-alis nun, nakasakay ka na rin dun. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa.